Simula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan. Magandang tanghali mga kabisdak. Praning na ho ngayon ang Palacio de Polvoron. Praning na si Auntie Claire Castro. Naging paranoid na umano ang Malacanang ayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na po maintindihan ng mga hinayupak na ito kung paano po nila i-counter itong mga pasabog ni Saldico. Naglabas na po ng ebidensya sa kanyang social media ho. Inilabas po kasabay na kasunod ng kanyang mga birada na umano'y ang mastermind sa lahat po ng mga insertion. Ang hari ng insertion ay walang iba kundi si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi na po ninyo yan matatakasan pa mga anak kayo ng kagwang. Ang katotohanan ay lalabas ho talaga, kaya ho nililindol, binabagyo, binabaha po ang Pilipinas dahil ang nasa taas ay hindi po talaga ang tulog. Yun ang may kanta ni Gary V. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Claire Castro, ano na? Mga bubonistang tanganista, kamusta na kayong mga hinayupak kayo? Hirap na hirap sila i-counter kung paano ho nila lusutan itong mga isiniwalat ni Saldico. Pero bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Aba, siyempre, suportahan po natin ang Birada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Nagulantang ang buong mundo sa mga pasabog ni Saldico kagahapon. Hindi akalain ng mga Marcos defender, mga atakdog ni Bangag, na bigla-bigla na lang ho nagsalita si Saldico tungkol po dito sa kababalaghan ng gobyernong Marcos. Ako rin po, gulat na gulat po ako kahapon. Hirap na hirap po ako mag-upload dahil nasa malayong lugar ho ako ngayon. Nasa Mindanao po ako at wala pong masyadong signal dito, anak ng kagwang. Kaya hirap-hirap. Pati yung content ko kagahapon, isa lang ang kinayang i-upload. Pero anyway, hindi po tayo mapipigilan sa ating pagkokomento dito sa Bisdak Pilipinas. Talagang napraning na ho ang palasyo sa nangyayari po. Hindi na nila alam kung paano dipinsahan eh. Ang sabi pa nga ho nila, AI daw yung video ni Saldico, anak ng kagwang. Wala na po, katapusan na ninyo, mga animal kayo. Malapit na ang paghukom sa mga kurakot. O heto, pakinggan po muna natin ang balitang ito kung saan ay talagang hindi na ho tayo makapaghintay yung mga susunod na mga kabanata. At naglabas po kagahapon ng statement ni Saldico at kasama po yung sinundan naman ho ng mga attachment. Pero ito, pakinggan po natin ang balitang ito. Itinuro ni dating Congressman Saldico si Pangulong Bongbong Marcos na nagputos na magsingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Pati si dating House Speaker Martin Romualdez inilagdag na rin ni Co. Sabi pa raw ni Romualdez, what the President wants, he gets. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Matindi ang pasabog ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldico sa kauna-unahang paglabas niya mula nang pumutok ang flood control scandal. Mapapansin ang pagpayat ni Co. Sa binasa niyang pahayag, walang patumanggang inilaglag ni Co sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sila raw ang nagpasingit sa 2025 national budget ng 100 billion pesos. Ayon kay Co, nagsimula ang lahat noong nagsimula rin ang BICAM process. Noong November 2024, tumawag daw sa kanya si Budget Secretary Amina Pangandaman na nagpasa ng utos ng Pangulo na mag-insert ng 100 billion pesos na proyekto
proyekto. Kinumpirma pa raw ito ni Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Hindi lang yan. Ayon pa kay Ko, nagpulong sila ni na Romualdez, Pangandaman, Bersamin at DOJ Undersecretary Jojo Cadiz sa Aguado Building malapit sa Malacanang. Doon daw iniabot ni Bersamin galing mismo kay PBBM ang listahan ng halos 100 billion peso projects. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Okay, so brown leather bag pala, kasi kagahapon akala ko, ano yung nilalagay sa brown leather bag? Akala ko 100 billion na po yung pera, kaso sa brown leather bag, yun pala ay listahan, no, ng budget insertion ni Bongbong Marcos. Galing po mismo yan sa kanya. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga insertion na nangyayari sa budget na ito, kagagawan po ni Bongbong Marcos yan. So, siya ang nagdoktor, siya lahat ang architect, siya ang lumalabas na pinaka-mastermind. Putang ina mo, Bong. Tuloy, saldi ko. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Sa Facebook ni Ko, inilabas niya ang buong listahan. Kalsada, flood control at iba't ibang infrastructure projects ang laman. Pero ayon kay Ko, hindi lahat pwedeng ipasok. 50 billion pesos lang daw ang kayang isalpak sa program funds para hindi lumabas na mas malaki pa ang DPWH budget kaysa sa budget ng edukasyon na bawal sa ilalim ng saligang batas. Ang natitirang 50 billion pesos saan program funds daw kukunin at ang nag-aaproba niyan, Office of the President. Muli raw siyang sinabihan ni Secretary Pangandaman. Okay, so ito, mas maliwanag. So yung 100 billion ay nagiging 50 billion lang yung in-insert, tama ba? Kasi mahalata sila. Tapos yung 50 billion galing saan program funds ni Bongbong Marcos. So, a total of 100 billion. At, ngayon, yung mga listahan kasi nilabas ni Saldico, nasa Facebook naman niya, lahat yun. Ang haba no? Ang haba ng listahan. So, hindi lang flood control, halo-halo po Yan Kagaya po nito, rehabilitation of work, Malanting Street, Barangay Calaucan. Ito yung mga insertion, 20 million. May proyekto bang ganito? Arayat, Chanij, ilan? 24 million. Construction of flood control, mitigation structure. Ito, flood control mo, BBM, 150 million. Saan ba to? Davao del Norte, nilagyan nila. Construction of flood control structure sa Creek, Phase 3, Carmen, Davao del Norte. Sino bang kalyado ni BBM dyan sa Davao del Norte? Ito, 150 million. MacArthur Highway, 40 million. Ang dami po ng mga inilabas ni Saldico. So ito na nga yung sinasabi ni Saldico na siya ay maglalabas ng mga ebidensya, totoo na mga informasyon. So hindi ho gawa-gawa. Detalyadong impormasyon. So tayo po nagulat din ho yan sa nangyayari. So ibig sabihin, yung relasyon, yung parang yung nabuong relasyon ni Marcos, Romualdez at Saldico, nawasak na nawasak na ng tuluyan at bumigay ho. Wala talagang forever sa mga buhaya. Sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. At hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Pag sinasabi mong ipinangako ni Martin Romualdez, baka ang dyan, kaya sabi man ni Saldico, galing kay Bongbong yung insertion na, Martin, insert mo to, 100 billion. At biglang, at nangako si
Si Martin, oo, sige, kaya hindi na nabawi. So natuloy talaga. Sige, tuloy. Oh. Kaya raw nagtataka si Ko kung bakit para bang hindi raw kilala ni PBBM ang budget na pinirmahan niya. Sabi pa ni Zaldico, gusto raw siyang gawing scapegoat sa gitna ng paglaban sa korupsyon. Plano na raw sana niyang umuwi pagkatapos ng SONA. Pero habang nasa airport na raw at pauwi, Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. ngayon handa na raw siyang ilabas ang lahat. May resibo, may ebidensya at may pangalan. May part 2 pa raw ang revelasyon ni Ko. Wala pang pahayag si Romualdez kaugnay ng mga revelasyon ni Ko. Habang ang palasyo, agad itinanggi ang mga paratang. Ayon naman sa Independent Commission for Infrastructure, pinag-aaralan nila ang video. Habang ang DOJ naman, gulat sa mga revelasyon. Pero git nila, magagamit lang ang video bilang ebidensya kung formal itong isusumite sa ahensya. Butang ina nyo, gulat na gulat kayo, no? Wala na, ako sa akin mahihirapan po lusutan ng gobyernong Marcos ito. Kaya, yung mga pasabog ni Zaldico, napakahalaga ho yun. At yan ang magbibigay linaw sa atin. Kasi maraming mga Pilipino hindi pa rin naniniwala na si Bongbong Marcos ay talagang utak ng lahat ng insertion. Hari nga ho ang sinabi dyan ni Zaldico. So maliwanag na ang korupsyon sa ating bansa ay laganap dahil kay Bongbong Marcos. Kaya nga tama yun sinasabi ni Manong Chavit Singson. Napaka-imposible na hindi alam ni Bongbong Marcos ang lahat ng korupsyon. Anong klase siyang presidente? So ito ay hinayaan lang ho talaga na lalong lalala ang korupsyon. Kasi nga nakikinabang. Kung walang pakinabang si Bongbong Marcos, bakit po siya, bakit po hahayaan niya yung mga sandamakmak na korupsyon? Para po sa akin, itong nangyayari ho ngayon sa ating bansa ay dapat po ay mayroong pananagutan ang lahat-lahat ng mga sangkot dito, lalo na si Martin Romualdez at Bongbong Marcos na napangalanan na po ni Zaldico. Sige nga, paano po lusutan ng mga hinayopak na ito? O pakinggan po natin itong palusot ni putangina, nabaliw na yata to si Claire Castro. hirap na ang mga animal. Anak ng kagwang, paano po nila ito na eribat, paano po nila ito sagutin. Kahit naman ako tagapagsalita ni Bongbong Marcos yung lagi kong nilalabas sa bunganga ko na magaling si Bongbong, galit sa korupsyon, santo, putangina, santong demonyo pala. Ito, sagot ni Claire Castro, imbento lang daw. Animal ka, Claire. Wag na, Agad itinanggi ng palasyo ang mga paratang ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Puro chismis lang daw ang mga ito. Live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Bago ko lang ituloy, puro chismis. Unangin na mo, Claire Castro. Alam mo, Claire Castro, baka baka igurgurin mo yung sarili mo dahil sa stress. Imbento, chismis, utanginan nyo. Ikaw, Claire Castro, yung nang-iimbento lahat ng kwento, puro ka chismis. Ito na, resibo na, naglabas na nga, imbento pa rin. Tangina, detalyado. Hindi nyo lang matanggap na itong si Zaldico bumigay. Paano hindi bibigay? Pinagtulungan ninyo. Yung mali rin yung nila, script Kaya sabi ko, pag ito, naisip ko na pag diniin ni Bongbong Marcos si Zaldico, at magiging scapegoat at goat at collateral damage. Putang ina, bibigay yan kasi hindi naman papayag yan na siya lang ang makulong. Lahat yan, sabay-sabay sila sa kulungan. Kaya nga, tama-tama ho yung kulungan na ginawa ni John B. Cremulya
doon sa Quezon City. Si Bongbong Marcos walang mapasok dyan. At si Animal na Martin Romualdez, sama-sama kayo. Animal, tuloy, imbinto. Mase, ano pang sinabi ng palasyo tungkol sa mga revelasyon ni Ko? Cheryl, puro kasinungalingan lamang daw ang mga pinagsasasabi ni dating Congressman Zaldi Co kung saan isinangkot niya si Pangulong Bongbong Marcos dito sa sinasabing 100 bilyong pisong insertion sa 2025 national budget. Mismong si Communications Secretary Dave Gomez sabi walang basehan itong mga binigay na pahayag ni Zaldi Co. Sabi niya mismong ang Pangulong Marcos pa nga ang nagbulgar sa publiko tungkol dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Okay, tingnan mo ha. Wala daw basihan dahil si Bongbong Marcos daw ang nagbulgar ng flood control projects. Tangan nyo. Ano si Bongbong? Gago ka, buplax ka? Hindi po si Bongbong Marcos ang nagbulgar. Nahiya na lang kayo dahil nga sa kalikasan. Ang kalikasan nagbulgar. Dahil pagkatapos magsalita ni Bongbong Marcos na 5,500 flood control natapos na at yung iba ay ginagawa pa, kinabukasan bumagyo, bumaha sa buong Pilipinas. Yun ang nagbulgar. Hanggang ngayon, ang tindi ng mga pagbabaha sa kalsada, Luzon, Visayas at Mindanao. So hindi po talaga ho na ninyo alam kung paano ninyo pasinungalingan itong katarantaduhan ho ninyo. Diba, Buplax, pinagtanggol pa nga ni Bongbong eh. Lakas pa nga ng loob niya sabihin na, anong walang flood control? May flood control, talagang na-overwhelm lang. Dahil sa lakas ng baha, diba doon sa Bicol eh. Hindi si Bongbong Marcos ang nagbulgar, ang kalikasan ang nagbulgar. Ngayon gumawa kayo ng script dahil na kayo, na corner na kayo ng kalikasan at bistado na kayo ng taong bayan. Tuwing na lang may baha, bagyo, ay hinahanap ng mga Pilipino yung mga flood control ipinagmamalaki ho ninyo. Sa totoo lang, itong ginawa ho ninyong ICI, Blue Ribbon Committee, ni Panfilo Lacson, yan ay cover up. Pinagtatakpan ang baho ng gobyernong bangag. Kasi tatamaan si BBM takot kayo maulit muli ang history na merong Marcos na mapatalsik Kaya ganun lang, magsalita kayo ng ganyan Ay putyang ina si Bongbong Marcos nga ho ang nagano tapos kami ang sisisihin. Paano hindi kayo sisisihin? Kayo po yung may hawak ng budget. Kayo po yung may control. Kayo po yung administrasyon ngayon. Kayo ang sisisihin talaga. At kayo ang matuturong mastermind. Wala nang iba. Marcos Romualdez talaga. Buti na lang si Saldico hindi masyadong hindi nagpadala sa kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Di ba sabi niya, ipapagurgur daw siya. Bago niya may siwalat-lat, baka ipapatay ho siya. Putang na malamang, hinahanteng na siya ngayon, hanggang ngayon. Nakikita ko lang pagkatapos niya sa pasabog kagahapon, sa akin lang, mukhang hinahanap na rin ho siya ngayon. Sige nga, tuloy Si Budget Secretary Amina Pangandaman na isa rin sa mga inakusahan ni Zaldico nagsalita rin sa press briefing kanina. Sabi niya, wala nang pakialam si Pangulong Bongbong Marcos oras na nakarating na ang budget ng gobyerno sa Kongreso para sa BICAM. Bahala na raw ang Kongreso tungkol dyan. Nakarating na rin daw kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni Ko. Sa kabila nito, hindi raw nababahala ang Malacanang dahil hindi naman ito totoo. Mga sinungaling kayo, mga impacto kayo. Wala na, hindi nyo na mabubulan taong bayan. Lagi na lang ganun. Kung merong mga testimonya laban sa inyo, alala nyo, Orly Gutisa, ano sinabi niyo? Sinungaling. So ngayon, ito kay Saldico, sinabi na naman niyo, sinungaling, hindi totoo. Putangay na, hindi nyo na yan maitanggi, nakatapusan na po ninyo. Ito na po yung hudyat ng mga Pilipino na magsama-sama. Sinabi na ho Tangina, ako sa akin malabo na po nilalusutan to. Ang Pilipino lalong magagalit. At ang Pilipino hindi po papayag dito. Kahit naman ako. Talagang kailangan managot ang dapat managot.
Hindi ho po pwede kasi billions man yan eh. 100 billion pa nga ho yung inilabas ni Saldico. Anong taon pa lang yan? 2025. O yung 2023 budget, 2024, 3 years na budget eh. Sila po ang may pakanayan. So every time nagpapasa sila ng budget, talagang sandamakmak yan ang insertion. Tapos sasabihin na wala nang pakialam ang Pangulo dyan dahil ang National Expenditure Program ay ibinibigay na ho sa Kongreso at Senado. Nung walang pakialam mo, walang alam. Huwag nyo na kaming lukuhin. Bistado na kayo, kaya wag na po kayo magpalusot. Lahat yan ang nangyayari ngayon, alam yan ni Bongbong Marcos, tandaan po niya. Si Bongbong Marcos ang may pakanayan. Putay na, sinabi na nga ho ni Saldico eh. Nakasaan na si Bongbong inutos eh. Na binaon si Saldico. Kamalas ho ninyo dahil yung binaon ho ninyo, kapwa nyo sindikato, ay hindi ngayon nagpapatalo. At lumalabas at nagsalita. Kaya kahit anong pagsisinungaling ho ninyo dito, kahit anong palusot po dito, the end na eh. Kumbaga, checkmate na kayo. Deadbull na. Tapos na ho ang laban na ito. Hamon pa ng Malacanang, bumalik na lang si Zaldico sa bansa at harapin ang kaso. Si Zaldico rin daw ang dapat magpatunay na may bantanga sa kanyang buhay kaya hindi siya umuuwi sa bansa. Alam niyo po, madaling magsabi niya na umuwi ka na lang, patunayan mo yung mga sinasabi mo. Paano siya uuwi? Papatayin nga siya eh. Tsaka alam na yan ni Saldico. Pinasok niya yung sindikatong ito. Alam niya yung consequences niya. Ang hindi lang ho talaga siguro in-expect ni Saldico dito ay bakit siya yung gawing collateral damage. Siguro matinding negosasyon no between Saldico, Marcos, Martin Romualdez, yung tatlo. Negosasyon sila na kasi sila yung tatlo talaga na bumubuo ng sindikato na to sa ating bansa. Baka kinukumbinsi ng magkapatid na ikaw na lang ang collateral damage. Ikaw na lang yung anuhin natin. Idiin, tapos tulungan na lang namin kayo kung ano ang pagdating sa kaso. Kaso ang problema, mukhang naamoy ni Saldico, hindi mo, ako namang ginigipit masyado eh. Lahat naman ng sisi ay nasa akin, sinisira ho ako. Akala ko ba sila bahala sa akin? Sila pala bahala, ako ang kawawa. So siguro ito yung nangyayari na. Tika, baka naimas-masan si Saldico, payat na nga yung hinayupak. Teka lang, bakit ako? Kung tutuusin, hindi ako nakinabang. Diba? Yun yung teorya ko dyan, ha? Kasi bigla-bigla na lang nagkaroon ng video, tapos nasundan na po ng yung mga resibo, pinapakita, hindi na ho nagkasundo. So baka nga ho, pati pamilya niya ngayon, tinatakot na. Siguro, ako sa akin, safety ng pamilya ni Saldico. Baka wala na rin sa Pilipinas, kasama na rin sila. No? Kasi siyempre, ang binabangga niya dito, nung dalawang satanas dalawang demonyo, Romualdez at Marcos. Tingnan mo ha, sa history kasi natin ng pangungurakot, ang tanging pangalan na nagpapahirap sa atin at utak ng korupsyon, Marcos at Romualdez po talaga. Sila ho yun. So ngayon naulit lang muli ang history. So ang point natin dito, uulitin muli natin din ang history. Ano po ang ginawa ho ng mga Pilipino sa panahon po ng mga Marcoses na pinahirapan po ang taong bayan. Di ba pinatalsik? Ako sa akin ito teorya ko lang naman, posible mangyari kay Bongbong Marcos ito. Kahit anong lusot nila, kahit anong drama nila, diversionary tactics, cover up, sa mga sinasabi ni Saldico, sabi pa nga AI daw, artificial intelligence. Putang ina, wala na ho, hindi nyo na po kaya ito, yung AI na yan, hirap na po kayo kung paano po ninyo ito padurugin yung statement ni Saldico. Kung masaklap dyan, alam mo, mahirapan sila. Kasi nga, after na magsalita ni Saldico, meron pong mga dokumento na inilabas. Kaya ako sa akin, katangahan na lang ng Pilipino kung maniniwala dito sa scammer na gobyerno. Putang ina, magising na ho tayo. Tuloy ho. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Dahil lumiliit na ang mundo ni Saldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili
at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Claire, praning ka na, Claire Castro. Wala mo, mahirap din yung kalagayan ni Claire Castro para sa akin, ha. Pambansang, tagapagsinungaling. Nakahirap yan, no? Kahit na listado na ang amo mo, pinipilit mong isalba, no? Kung sino po yung nagsisinungaling at sinungaling dito, ako sa akin may ebidensya Ang sinungaling po kayo, Claire Castro. Si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Kahit anong baliktad mo, Claire, halata ka na wala na, umay na rin yung tao dito Siguro yung isa, dalawa, na pagsisinungaling ni Claire Castro sa bayan, pwede mong palampasin. Pero ito, daily. Araw-araw na nagsisinungaling, yung pambansang tagapagsinungaling. Ano na daw, kumbaga na corner na daw. Si Saldico, kaya gumagawa na lang ng ingay at nagni-name drop. Hindi Kasabwa talaga. Excuse me po. Parang wala ng boses ko Sabit na talaga. Kumbaga, did end na Checkmate. Wala na silang patutunguhan dito. Kahit araw-araw salita si Claire Castro, kahit oras-oras pa yan. Naumay na yung tao sa pambansang tagapagsinungaling na lahat na lang ng mga isyo laban sa gobyerno, sasabihin, di yan totoo. Alam mo, kung mouse gun si Bongbong Marcos, dapat kasama si Claire. Claire Castro, ipakulong din sa kanyang kasinungalingan. Alam mo, Cheryl, dagdag pa ni Yuse Castro, kung totoo ang sinasabi ni Zaldico na naghahari-harian nga ang Pangulo, bakit naman idadaan pa sa budget insertion yung gusto niyang pondo? Samantalang hawak na mismo ng Executive Department yung National Expenditure Program kung saan mismong sila na ang naglalatag ng pondo. Actually, Claire Castro, para kang hindi abogada, no? Alam niyo po kasi yung National Expenditure Program, lahat yan, meron na talaga siyang nilagay na presidential pork barrel. Yung unprogram funds. So, ang nakikita ko dito, bakit may insertion pa? Siguro hindi enough. Yung pork barrel, presidential pork barrel, yung pera na yon para pambigay sa kanyang mga alipores. Ang dami nilang binabayaran Kagaya yung International Criminal Court. Saan sila kukuha ng pera niyan? Kagaya sa mga kongresista, saan sila kukuha ng pera, pambayad doon? Sa mga attack dogs. Siyempre doon saan program funds. Paliwanag ko lang sa iyo, Claire Castro, bakit merong insertion? Pag sinasabi mong insertion, ito po yung unprogram na budget na hindi mo expected na merong ang gastusin. Ang nakikita ko po dito, siguro kinapos lang si Bongbong Marcos sa pag-compute na, ay putang ina, ito pala yung kailangan pala ng ganito nating halaga. Uy, kailangan pala natin impeach si Vice President Inday Sara. Ano pambayad natin sa mga pumipirma ng mga kongresista, di ba? Ang balita, 100 to 150 million bawat pirma ng kongresista. So ngayon, hinabol nila. Insert natin kasi kailangan natin ma-impeach si Inday Sara. So ito yung kaya lumalabas yung insertion. Kaya nga insertion, ini-insert, hindi na nakalagay sa National Expenditure Program. Masyado lang kayong halata, garap pa lang kayo ngayon, kaya nabisto na kayo. Kaya ako sa akin hindi talaga papayag ang Panginoon na gagawin ng Pilipino. Tuloy Bukod dyan, pinaliwanag din yung si Castro na malabo yung sinasabi ni VP Sara na merong paranoia ang Pangulo pagdating dun sa usapin ng destabilisasyon. Ang sabi niya, kapag sinabi kasing paranoia, parang emotional meltdown yan. Wala daw ganun ang Pangulo. Siyempre kapag ka narinig daw yung mga usapin tungkol sa destabilisasyon, sa mga kilos protesta, ano raw bang gusto nilang gawin? Mag-relax lang at hindi mag-monitor? Sherry. Praneng kayo. Wala na. Ako sa akin, yung mga ganitong sitwasyon sa isang administrasyon,
na lantad ang pangungurakot, hindi talaga malayo yung mga kudita-kudita na yan. Pero ako sa akin, hindi ako hindi ako parang mag-encourage sa magkudita ang mga militar, hindi eh. Taong bayan na lang, hayaan natin ng taong bayan at ang militar susuporta na lang. Kasi magiging successful yan eh. Pero kung mauna ang militar, medyo malabo. Taong bayan talaga. Wala na yan, Auntie Claire. The end na. parang ang driver ba, no? Nagwiwis ka. Nag-guide ka. Putangin na, pagtingin mo pala, tinuro ka dun sa kalsada. May harang pala, dead end na pala yun. Ito na yun nangyayari sa Marcos admin. Hindi nila nahawakan si Saldico. Hindi nila na-control. Nagwawala na si Saldico eh. Kaya ito sila, bulilyaso lahat, pinangalanan na lahat, pati yung secretary ng Department of Budget of Management. Talagang ano na yan, domino effect na yan. Bagsak na lahat yan. Kaya ito yung pinakamagandang abangan na mga pangyayari. Ano kaya ang gawin ni Bongbong? Mag-resign na lang ba? Kasi pag delikadisa pinag-uusapan, dapat talaga si Bongbong magre-resign eh. Alam yan, mismo mga taga-norte, galit na rin ho yun. Tsaka, nga mo ha, kung hindi totoo yung sinasabi ni Saldico, no? Bakit aligaga sila ngayon? Bakit takot na takot sila ngayon? Bakit hirap na hirap sila ngayon? Paano sagutin si Saldico? O tingnan mo, pakinggan natin konti itong yung Secretary Kurakot. Department of Budget Management Secretary Kurakot. Oh, ito, tingnan natin. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. Ito yung sinabi kanina. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explain po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Alam niyo po, Secretary Kurakot, siyempre kailangan ninyo gawin yun. Na, kunyari, may process, no? Ginawa ninyo, pinag-aralan ng 6 na buwan. Kasi pag hindi nyo gagawin yan, mahalata kayo. Kayo naman talaga. Huwag nyo kami paglulukuhin eh. May 6 months pa kayong sinasabi. Kasi kung wala kayong prosesong ganyan, madali kayong magbibisto. Madali kayong mahuli. Ang pagkakamali lang ninyo sa inyong pagiging sindikato, kasi siya yung tumatawag kay Saldico, yan, sabi na, 100 billion, sabi ng Pangulo. Halata kayo, mga tanga kayo eh. Ginawa ninyong mga ugag ang mga Pilipino na parang walang alam, parang manhid na kami sa pangungurakot. Hindi eh. Trilyon na po kasi yung pinag-uusapan eh. Billion eh. Flood control, 1.2 trillion. Nasa na yun? Itong mga pasabog ngayon ni Saldico, 2025 pa lang yan. So hanapin natin yung 2023, 2024 na mga budget. So palagay ko 2026, ayan, magkakaroon na naman yan ng insertion. Magkaroon na naman ng hindi magandang pangyayari sa pera ng bayad. Wala na. Tapos na po ang maligayang araw ninyo. Hindi na kaya putangin na palusutin to. Kaya nga ito si Claire Castro rapraning na. Claire,
Ang sarap nyo. Pagpistan mga hinayupa kayo. Tingnan mo, napapraning na si Claire Castro. Na, hinggan natin, no? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ang implikasyon daw na nakikita daw niya ay magagalit ang mga tao sa kanyang pagsisinungaling. Claire! Singot pante, Claire! Putang ina mo! Lalong magagalit ang taong bayan sa inyo. Ba't kay Saldico? Ngayon, nagiging hero na namin si Saldico. Sa inyo, nagiging kontrabida sa inyo si Saldico. Nagiging sakit ng ulo si Saldico sa inyo. Para sa akin, isang kabayanihan itong ginawa ni Saldico. Katakot-takot na revelasyon. Putang ina, sinungag yung mga pinsang buhaya eh. BBM at Martin Romualdez, hindi natitinag eh. Agad naglabas ng mga resibo eh. Nasampal ng resibo. Yan ang masakit niyan eh. Ang taong bayan, alam niyo kung saan lalong magagalit sa inyo, tanga mo. Kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, sa Marcos admin. Kaya magbalot-balot na kayo dyan sa Malacanang. Bago pa mahuli ang lahat para sa akin. Kusa na mag-step down, putang na, huwag niyong lituhin ang taong bayan. Nalata na eh. Claire, ginagago mo. Ako sa akin, ako ordinaryong Pilipino. Ba't ako magagalit kay Saldico? Na pinangalanan niya si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. At naglabas ng katotohanan. Itong mga to, ito yung sangkot. Ito tumawag si Pangandaman, 100 billion. Inutos ng hari ng mga animal. Sabi ng hari, pag sinabi ko, pinangako na yan ni Tambaluslo sa akin. Ha, putang. Wala na. Ang dapat magalit, ang dapat na kamumuhian dito sa akin, Liz kay Saldico, mas matindi dapat ang galit na ibagsak natin kay Bangag at kay Martin Romualdez. Utang na, running na to si Claire Castro. Tumatanda, i-stress na. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP? Putang ina. Alam mo, huling-huli kayo yung script ninyo. Mga Marcos Defender, attack dog. Tingnan mo, Sinabi yan ni Dave. Sinabi yan ni Pangandaman. Di ba? Pangandaman ba yun? Yung sa budget. Sinabi mo rin yan, Claire Castro. Putangin ang script na yan. Saan ba nang pinanggalingan yan? Sino nang yung sinasabi na bakit ba kailangan mag-insert dito pa lang sa NIP pwede na kung gustuin eh. Putangin na. Alam nyo? Hirap na si Auntie Claire Castro dito. Yun yung script ninyo. Madali lang basagin yan. Kaya nga insertion ng mga uugag. Kasi nga meron kayong hindi expected na putang na may gastusin pala tayo. Anong gagawin natin? Na-submit na yung NIP eh. Sige, insert na lang natin. Pakisabi, tawagan si Saldico. Magkano po? 100 billion. Yun yung Claire. Claire na, Claire. Puta. Wala na, minupos si ate. Hirap na hirap ang abugagang ito. Oh. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Dapat talaga magalit ang tao. Tama ka dyan. Dahil maraming nagsisinungaling para masalba ang kanilang mga sarili. Alam mo sino yung nagsisinungaling? Si Bongbong at si Martin Romualdez. Kaya kailangan magalit ang taong bayan kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Lalo na sa inilabas ni Saldico, may resibo, sinampal ka na ng resibo eh. Ayaw mo pa rin, tumahimik. Putangin, hanggang kailan ang kasinungaling mo, hinayupa kang abugaga ka. Yung nag-utos ng 100 million peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Nina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? Balik-balik. Majulit-julit, tanga mo eh.
Meron yung pagkagastusan kayo na hindi sinaba sa NEP. Tangingot kayo. Yan ang gagawin ho ninyo, insert no. Magkaroon ka ng insertion. Ay putang ina, bakit hindi nalagay sa NEP? Tangina Tina, bakit ganyan? Kinalimutan mo Tina, ganun lang yan, Claire diba? Bakit ganyan Tina, nakalimutan mo? O bakit mo mahal na hari? Ay, nakalimutan mo, putang ina, pang-inom mo ng alak ni Palaka. Lagay mo dyan 100 billion. Tawagan mo yan si Saldico. Tawagan mo si Martin Romualdez. Sabihin niya yung 100 million. Huwag kalimutan. Opo, mahal na hari. Putang ina. Hari na hari talaga. Ay, awards kayo. Wala na. Hirap na po kayo dito. So doon po ay katakataka. At alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. Oy! At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Kasalanan na naman ni Day Sara to. Day, nagbigay ka Day ng ano Day? Salaysay Day. Putang ina mo. Wala na Claire. Ano ka na Claire sa akin lang. Wala na, hirap na siya. Paano niya ipagtanggol? Tangina, sasabihin, mukhang may gumawa ng salaysay at hindi daw alam ni Saldico pinagsasabi. The end of the bull game. Checkmate. Mati. Wala na po kayo. Hindi na po kaya niyong lusot yan to Claire. At bilang na ang araw ng amo mo. Yan ang nakikita ko. Sa akin kung meron mang magalit dito, sino po dapat ang magalit tayo? Kanino po tayo magalit? Sa Marcos admin. Kasi sa nakikita ko, ang Pilipino ngayon, ako nandito ako sa Mindanao ngayon. Nung pumutok yung issue na yan, nasa kalsada kami nakapag-content agad ako. Natagalan lang ng upload kasi nga walang signal. Tuwan-tuwa po ang mga taga Mindanao. Naniwala ko kayo sa akin. Na itong si Saldico ay kumanta. Galit na galit ang taong bayan, lalo nang nagagalit. Pakinggan po natin ang balitang ito, narito. Kasunod na mga pasabog ni Zaldico, pinangambahan ng ilan na baka lalong tumindi ang galit ng bayan. Sa kabila niyan, giniit ng militar na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon at walang mangyayaring military junta. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Ang protestang yan noong September 21 sa People Power Monument sa EDSA. Mauulit daw sa linggo, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Mangunguna sa rally ang mga retiradong military officer at general. Kasali rin ang grupong United People's Initiative at iba pang religious group at sector. 300,000 daw ang magpoprotesta. Kaya kanina, ininspeksyon ng mga pulis at tauhan ng Quezon City Local Government ang People Power Monument. Hindi natin kontrolado yung ibang grupo na dadalo, pero pakiusap natin na sana kung may mga ibang grupo naman is maayos yung pagpunta nila dito. Nakahanda naman po yung QCPD kung magkaroon man po ng anumang gulo. Kasabay ng rally sa EDSA, magsisimula rin sa linggo ang 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila. Paglilinaw ng INC, hindi sila nakikialam sa politika. Ihahayag lang daw nila ang kanilang damdamin sa mga nangyayaring kasamaan, sangkot ang mga opisyal ng pamahalaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro naman, hindi raw nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta, lalo't may mga retiradong military officers ang makikirali. How many are they? Actually, they're very few. The bulk of the retired officials, they do not speak for retired officials. Politika ito, walang epekto sa armed forces tsaka sa police, no? Higit naman ang armed. Putain na, politika daw ito, walang epekto sa armed forces of the at saka sa mga pulis. Pero yung nasa likod na kasi maangot na. Ako sa akin, military junta, wag yan. Hindi yun maganda. Tsaka wala rin namang successful na ganun. Hayaan natin ang taong bayan, tapos itong mga militar, kayo na lang magsisecure sa taong bayan. Ako sa akin na 50-50 si Marcos sa
sa November 16, 17, 18, 3 days yan eh. Nadagdagan kasi yung galit, tama yung balita, at lalong magagalit. Nadagdagan yung galit ng taong bayan sa paglabas ni Saldico. Kasi nga, ang script nila, tumahimik ka na lang Saldico, huwag ka nang magsalita, huwag ka nang umuwi. Diyan ka na lang muna magtatago. Kaso nga lang, nasubrahan yung pagdiin nila kay Saldico at hindi na ako siguro nakikita ni Saldico, putang ina, hindi ako nililigtas nila, hindi ako safe dito. Yun siguro ang nasa isip na niya. Hindi na nakikita ni Saldico na siya ay nililigtas, kundi binabaon na siya. Kaya ito, lumabas siya ngayon, lalong magagalit. Kaya walang magagawa rin ang militar dito pag ang tambayan magsama-sama na. Tuloy. The forces of the Philippines, walang aktibong sundalo ang sasali sa destabilisasyon. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo mag-military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Wala talagang military junta dyan. Ang sa akin dyan, people power yan, nakikita ko. Kawawa yung tao. Kawawang-kawawa na nga. Matanga kayo. Kayong mga militar naman, no, Browner. Sobrang kawawa na nga eh. Ilan mo namatay sa baha dahil sa korupsyon ni Bongbong Marcos. Ako pwede mo namang sabihin, direkta mo nang sabihin na si Bongbong Marcos may pakana. Kasi bakit? Ito si Saldico nagsalita, may mga ebidensya eh. Kung noon ay, ang pwede nating sabihin sa kanya, na kahit parang merong pananagutan dahil may command responsibility. Pero ngayon wala na. Pwede nang may tuturing mastermind talaga si Bongbong. Kasi noon kasi walang paper trail, hindi nadama yung pangalan ni Bongbong. Ngayon meron na eh. Sinabi na ni Saldico na si Bongbong Marcos ang nag-instruct sa kanya mismo na magkaroon ng budget insertion. Yung budget kasi kaya yang maniobrahin ng Pangulo, kaya yang gaguhin. Pag kurakot ang Pangulo, kayang-kaya pong ubusin yan. Putang ina, ang unprogrammed funds ka, 800 billion. 800 billion. Saan yun? So ngayon, ang iingatan lang ngayon ni Bongbong Marcos ay yung paglawak ng kilos protesta sa November 16, 17. Once na hindi nila makontrol yan, putang inabagsak sila dito. Yan nakikita ko. Ito yung pinaka-crucial moment ng Marcos admin. Lalo na ang Iglesia ni Cristo, bukas sa lahat ang rally. Pakinggan natin to ha. Bukas eh. Sa unang pagkakataon, bubuksan ang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo kahit sa mga hindi miyembro. Sa kanilang kilos protesta mula Linggo hanggang Martes, transparency sa flood control investigation ang kanilang panawagan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Tungkol sa 3 araw na rally for transparency, accountability, justice and peace ng Iglesia ni Cristo, ang pakikipagkaisa sa panawagan ng publiko para sa isang wasto at transparent na investigasyon sa mga umano'y korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno tulad ng maanumalyang flood control at iba pang climate-related projects. Sa mensahe na ipinarating na exclusive sa Billionaire News Channel, iginit ni INC spokesperson at Minister Brother Edwil Sabala na ang rally na gaganapin mula November 16 hanggang 18 ay hindi panghihimasok sa politika, kundi ito'y isang malayang pagpapahayag at pagbibigay tinig sa panawagan ng taong bayan na kumukondena sa napakalaking kasamaan na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa ni Zabala, ang panawagan ng INC ay bahagi ng karapatan ng mamamayan na magpahayag na malinaw na ginagarantiyahan naman ng saligang batas. Nilinaw pa ng INC spokesperson na nananawagan lamang sila sa Marcos Jr. administration na magsagawa ng makatarungan at bukas na investigasyon sa lahat ng sangkot para mapanagot ang mga salarin at maibalik sa kaban ng bayan ang perang kanilang ninakaw. Magkakaroon ng programa sa unang araw ng rally sa November 16. Magsisimula ito alas 9 ng umaga sa Quirino Grandstand. Inaasahang magsasalita ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo at sa unang pagkakataon, bubuksan ng INC ang rally para sa mga gustong magtalumpati, hindi man kaanib o miyembro ng INC
basta't ang kanilang magiging speech ay naaayon sa panawagan ng samahan. Ang 3 araw na Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ay may kaukulang permit mula sa mga lokal at pambansang autoridad. Kaugnay nito, ilang kalsada sa Maynila ang isasara. Kasama riyan ang Ayala Bridge at Independence Road at ilang bahagi ng Rojas Boulevard, Calao, P. Burgos, Taft, Recto at UN Avenue. Magkakaroon din ng rerouting ang MPD. Ang mga pa-MacArthur, Jones at Quezon Bridge papuntang Rojas Boulevard southbound ay dadaan sa P. Burgos palabas ng Taft. Ang mga galing sa Maria o Rosa pwedeng kumanan sa UN Avenue papuntang Taft. Kung mula UN naman pa Rojas Boulevard, pwedeng kumanan sa MH Del Pilar. Galing Bonifacio Drive, pwedeng umikot sa Anda Circle at dumaan sa A. Soriano Avenue. Mula Intramuros, pwede namang dumaan sa Magallanes Drive at kumanan sa P. Burgos. Pwede pa raw itong magbago ayon sa Manila Traffic and Enforcement Unit, depende sa sitwasyon ng trapiko at koordinasyon ng mga tauhan sa lugar. Alam niyo po, yari kayo dito sa Iglesia ni Cristo, rally para sa akin. Noon kasi, ngayong taon lang pala yun, di ba, January ba yun? 2024 sana, kaso naon siya So, nagiging January yung rally. Yung pinakaunang rally ng Iglesia ni Cristo, nandun tayo. Hindi yun bukas sa ibang personalidad na hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo na magsalita. Pero mag-attend pwede. Pero yung magsalita sa entablado, bawal ka pag hindi ka miyembro ng Iglesia ni Cristo. Na ito naman kakaiba ngayon. Bukas ang Iglesia ni Cristo na magsalita kahit hindi ka miyembro ng INC, basta sumisigon sa kanilang panawagan. Ang panawagan nila, accountability, pananagutan at transparency. Medyo lumilinaw na ngayon ang nangyayari. Accountability ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Ito na po yung taong sisingilin natin. Sa mga mag-attend ng rally, yan na po. Diyan, medyo bugbugan dyan sa EDSA talaga. Magsilabasan na lahat ang mga retired uniform personnel. Ako sa akin na, kung nung una ay ang expected nila 300,000, mga ganun. Baka magdodoble, triple, times 5 pa yan. Baka 2 milyon, 3 milyon mapupuno ang EDSA at Carino Grandstand at maparalyze yung trapiko, no? At lahat ng mga tao magsilabasan, mga offices, mga motorista sasama sa rally. Ang ending, talagang maulit muli ang history. Ito yung prediction ko sa November 16, 17, 18. Yun ang nakikita ko. Kasi lalong uminit sa paglabas ni Zaldico. Yung statement niya may resibo, putang na, sinampal kayo ng resibo. Kaya sabi ni Vice President Inday Sara, puta, paranoid na sila, pakinggan natin. Itong balitang ito, narito. Nabi ni paranoid na daw. Sige, dito. Ito pala. Paranoid daw ang Administrasyong Marcos sa umuugong na kudeta ayon kay Vice President Sara Duterte. Sagot naman ng palasyo, hindi nagpapanik ang Pangulo. Aniya, sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa ika-90 anibersaryo ng Office of the Vice President na ginanap sa Makati City, dumalo sina dating Pangulong Erap Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Pareho silang nagsilbing Vice Presidente noon. Present din si Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, sinabi ng Vice na hindi siya dadalo sa kahit anumang rally na ikinasa ngayong weekend. Pero suportado niya raw ang sasama sa kilos protesta. Pero panawagan niya sa Malacanang. I commit and I call on the administration, the government, to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Umugong ang destabilisasyon kasabay ng malawakang rally. Pero para kay VP Sara, paranoid lang ang administrasyong Marcos. Nasimula sila maging paranoid noong nagbabiyahe sila abroad.
na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila. Handa naman daw ang bise na harapin ang mga inihaing inciting to sedition at grave threat laban sa kanya matapos ang umano'y pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya. Para naman kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, hindi sila nababahala na humantong sa destabilisasyon ang mga kilos protesta. Ganyan din ang naging pananaw ng palasyo. Hindi nga raw nagpapanik si PBBM. Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. Praning na ang buang. Alam po talaga ng Iglesia ni Cristo kung sino yung nagsisinungaling. At alam ng Iglesia ni Cristo kung sino nagtatrabaho para sa bayan. Nagsisinungaling, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, kasama ka, Claire Castro. Nagtatrabaho, Vice President Inday Sara Duterte. Sino man pakanasan ng sindikatong ito, magpipinsan. Ako sa akin, hindi nyo na kayang lusutin ho ito, lusutan. Ang Panginoon na talaga ang gumawa ng paraan, para ang taong bayan magsalita, para magising ang taong bayan. Kasi napaka-imposible ho na ang Pilipino hindi pa rin magagalit. Kaya nga tama yung sinabi rin ni Claire Castro na lalong magagalit ang mga Pilipino. Magagalit, hindi kay Saldico. Magagalit para kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez at Marcos admin. Panic mode na po sila ngayon. Baka hindi na nga sila nakatulog, nagpupulburo ng mga animal, nagiinuman, ano bang gawin natin? O baka ngayon, bago November 16 or 17, baka lalayas na si Bongbong, si Batna, kasama si Martin Romualdez kasi sila pa ngayon ang namumuno. What if talagang magkaroon ng people power sa November 16, 17, 18 at hindi pa at hindi pa nakakaalis si Bongbong Marcos at Martin Romualdez sa bansang ito? Ano po ang mangyayari sa kanila? Pag maabutan sila ng taong bayan, na lalo kayong nagagalit, nadagdagan ho ang galit ng mga Pilipino sa paglabas ni Saldico at nanampal ng resibo dito kay Claire Castro, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Kahit man siguro gurgurin nila si Saldico, at least nagsalita na, may nilabas. Kaya ako, Saldico, tirahin mo uli ngayon. Maglabas ka ng part 2 para makumplito yung mga expose mo. Bawa ka sa bayan, unahan mo na yung mga yan. Sindikato yung pinasok mo, mafia yung pinasok mo. 100% gugurgurin ka niyan. Huwag ka lang magkamali sa mga lakad mo, Saldico. Kaya ngayon pa lang, bira na ng bira hanggat may social media ka. Kasi ang nakatakot to dito, pag pinaburan nila yung social media ni Saldico, kasi yun man ang pinopostan, gawa na lang ulit ng bago na social media. Pag na-delete yung FB page ni Saldico, kasi sa FB page man yan ni Saldico nang gagaling yung video, alam na. Talagang panic mood, hindi na alam ni Claire Castro ng Malacanang kung paano po lusutan itong mga pasabog ni Saldico. Paranoid, legit. Takot na ho sila ngayon. Baka nangangatog na ngayon sa takot eh. Eh sabi nga ho nila, nanginginig daw si BBM yan eh. Natakot eh. Martin Romualdez, baka siniwan na si BBM. Yan ang isa sa mga tinitingnan ko. Kasi kung magiging kampante dito si Bongbong Marcos, Marcos admin, putangin na hindi na bubiro ang takot ng taong bayan, nadagdagan lalo.
At hindi ho po pwedeng papalampasin po ito ng bawat Pilipino. Husgahan talaga at husgahan ang pamilyang Marcos. At managot talaga itong si Bongbong Martin Romualdez. Yung kasinungalingan ho ninyo, putang ina. Tapos na yan. Karma na ho yan, nangyayari. Tinarantado ninyo si Duterte, Tatay Digong, nakatulong sa inyo, taong bayan. Yan ang sukli po sa inyo, kaya pagdusahan nyo po yan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.